magkakasama ang pamilya. Ang convenient, natutulog pa itong sa tabi. Inaya ako ng bayaw, hindi ba siya magagalit? Uminom ng pababa ng lagnat ang asawa ko. Hindi gigising. Ang tapang Montag naman. Ano, ayaf Montag? Kung malaman ng ate ang relasyon natin, masisiraan siya ng loob. Naku, bakit mo siya pinapakialaman? Wala naman siyang kwenta. Isang babaeng mukhang gusot lang. Ete, hindi ka ba natutulog? Natutulog na sana ako. Paano ko makikita ang pinakamamahal kong kapatid? At ang pinakamamahal kong asawa? Na nagkakantutan sa tabi ko. Kung nakita mo na, wala na akong sasabihin pa. Oo. Magkasama na kami ni Wantin. Kailan pa ito? Mula nang umuwi si Wantin galing abroad, may mataas na pinag-aralan si Wantin. At nagkakaintindihan kami sa maraming bagay. At marami kaming napag-usapan. Siya. Ang karapat dapat maging asawa ko, si Zhao Hong. Ako. Nagtatrabaho ako ng walang pahinga. Para sa puhunan mo sa negosyo. Lasing ako ng lasing para sa mga investor mo. Ano ako sa'yo? Ano ba yang ingay nyo sa kalagitnaan ng gabi? Matulog na kayo. Hindi ba tungkol sa tita at tatay ito? Shensing, alam mo namang nagbago na ang tatay mo. Alam naman namin lahat. Hindi lang mga bata, alam din namin. Bakit? Nag-aral sa abroad ang kapatid mo, may trabaho na. Pamilya na lang ang kulang. Pinayagan niyo siyang kunin ang pamilya ko. Ano bang kukunin-kunin, ang sama pakinggan? Pamilya tayo, siguradong magiging mabuti siya sa mga bata. Maliit na bagay lang ito. Kailangan ba talagang magalit ka, ma? Maganda at mabait si tita, bagay kay tatay. May pera si tita pambili ng candy at laruan. Gusto ko rin si tita, Gusto ko si tita ang maging nanay ko. Ganito na lang ba talaga kayo kasuklam sa akin? Ate, ang gulo-gulo Montag kasi. Paano hindi kayo masusuklam ng asawa at mga anak mo? Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Ako ang nagtrabaho ng hindi nakapag-aral para sa iyo. Ako ang nagtrabaho ng walang pahinga para sa ipon. Sige, ganito na ang nangyari. Sana huwag mong gawing masyadong masakit. Lagdaan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Ikaw. CJ. Kung maghihiwalay kami ng tatay ninyo, kanino kayo sasama? Bahala na. Bilis, alis na kayo. Nanay, tatay. Ang pamilyang ito. Sa huli, hindi ako tinanggap. Hala, tingnan ninyo ang babaeng ito. Pinalaya sa bahay. Ayaw na ng asawa, magulang at mga anak, hindi ito mabuting babae. Sino naman yung tatlong bata sa likod? Hindi alam kung kaninong lalaki ang mga anak. Ang babaeng ito, mukhang malandi. Walong haya. Anong tingin mo? Mali ang sinasabi mo. Hala. Ikaw namang babae, hindi mo man lang kontrolin ang mga anak mo. Ikaw ang nagsimula ng masasamang salita. Ako.
Eri, Yan! Walang sinumang pwedeng manakit sa nanay ko. maliit ka pa, papatayin kita. Tama na, tama na. Mga baliw ang pamilyang ito, alis na tayo. Ngayon, pababayaan ko muna kayo. Kung may susunod pa, papatayin ko kayong lahat. Hindi ba't sinabi ko na hindi pwedeng mag-away ang mga bata? Sinasaktan nila si nanay, kailangan nating protektahan siya. Dapat ako ang nagpoprotekta sa inyo. Nanay, ikaw ang nagligtas sa akin nang ako ipinabayaan. Gusto kong pasalamatan ka, kung hindi dahil sa iyo. Malamang namatay na ako sa pagkapalo dahil sa pagnanakaw ng biskwit. Kung hindi dahil sa iyo, ibinenta na ako bilang child bride. Sa matandang lalaki. Nanay, ayaw sa iyo ng pamilya mo. Pero mahal na mahal kita, ako na lang ang pamilya mo, okay? Paglaki ko, bibilhan kita ng malaking bahay. Dadalhin kita sa buong mundo. Kaya kailangan kong kumita ng maraming pera. Bibilhin ko ang lahat ng gusto mo. Salamat mga anak, mahal ko kayo. Mga bata talaga, sa bahay na lang sana tayo kumain ng Noche Buena. Bakit pa kailangang mag-book sa pinakamagandang hotel sa lungsod at sa Estipa? Kung hai fat choy, Sina, hindi ka tumangkad. Nanay. Ikaf pala. ang tagal na nating hindi nagkita, ang laki na ng pinagbago mo. Huwag kang magpanggap na close tayo. Bakit ganyan ang suot mo ngayon dito? Pumunta ako para sa medianoche. Ikaf. Paano mo nalaman na dito kami kakain ng New Year's Eve? 20 na ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Bakit ka pa bumalik? Sa totoo lang, Alam mo ba, simula nang wala ka sa pamilya, napaka-smooth na ng takbo ng buhay. Si Kuya, matagumpay na. Nanamana ang kumpanya ng pamilya. Si Ate, sumikat na. At malapit nang maging sikat na artista. Ako naman. Nakapasa sa Peking University. ayos din pala. Hindi lang ayos, sobrang successful. Ikaf na. Probinsiyana na puro araro lang alam. Anong alam Montag diyan? Huwag mong kalimutan ang paborito mong tita. Ang pang-abroad niya, galing sa kinita ko bilang probinsyana. Pati puhunan ng negosyo ng tatay mo, galing din sa akin. Lumang kwentuhan na yan, bakit mo pa binabanggit? Sasabihin ko sa'yo, ang tatay ko at tita ko, kahit wala ka. Magiging successful pa rin sila. Ikaf naman. Sa panahong wala kami, siguro. Sobrang hirap ang buhay mo? Siguro. Gabi-gabi, nafi-feel mo ang lungkot at pangungulila? May sarili akong pamilya, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang tigas na mukha mo. Gusto mo lang sumama sa medianoche, no? Dahil New Year. Hindi kita pag-initan, Sitch na. Matagal na rin akong hindi nakikita sina nanay at tatay. Gusto ko lang sabihin sa'yo, sina lolo at lola, ayos na ayos ang buhay nila ngayon. Babala lang, tita. Nanay ko pa rin siya, habang ikaw. Hindi ka kailanman magiging parte ng pamilya. Gets mo? Yes, Buti naman alam Montag. Tara na. ngayong New Year's Eve, pupunta tayo sa handaan ni Lolo. Tiyak Aksu, kayo ang pinakabatang Double Award winning actress. Ano po ang mga plano ninyo sa hinaharap? Ngayong New Year's Eve, pupunta tayo sa handaan ni Lolo. Balita ko, ilang bisis na kayong inimbita ng Spring Festival Gala. Magpi perform pa BAKO? Tinanggihan ko dahil ngayong taon, gusto kong samahan si nanay. Spring Festival Gala naman yun. Mahalaga ang Spring Festival Gala, pero ang pagsama kay nanay ay mahalaga rin. Professor Schwer. Hindi umabot sa standard ang measurement. Sobrang init dahil sa mataas na load ng instrumento. Professor Chue, maayos namin ang lahat ng ito. Basta sumali ka lang sa aming research team. Sumali ka na sa amin. Kahit gaano kalaking research fund. Iapova ka o, pira lang yan, meron naman lahat. Professor Chue, sumali ka sa amin. Pwede mong gamitin ang pinakamataas na instrumento sa bansa. May pera at instrumento kami. Piliin mo kami, Professor Chue. Sa New Year's Eve, pupunta tayo sa family dinner ni Lolo. Pasensya na, kasama ko si nanay sa New Year. Alis na ako. President Key, tumaas ng 3 bises ang market value ng grupo kumpara noong nakaraang taon. Sa New Year's Eve, pupunta tayo sa family dinner ni Lolo. I-pause muna ang meeting. Uwi ako para kasama si nanay sa New Year, Assistant Lin. Maghanda ng masaganang regalo. President, magkano ang budget? Walang limitasyon. Nanay, tatay, Halika, Happy New Year. maligayang bagong taon.
Pasensya na, nahuli ako. Bilis, bilis, bilis. Bakit Montag siya dinala? Sino ba ang nagsabi sa kanya kung saan kami magkakasama? Kumakain ng New Year's dinner, tapos pinilit pa sumama. Bisita lang ako kay nanay at tatay. Yinkyu, 10 taon na tayong hindi nagkita. Alam kong hindi maganda ang buhay mo. Hindi naman, actually. Ete, 10 taon, sa wakas umuwi ka rin. Alam mo ba, ako, si nanay at tatay, si Zhao at mga bata, miss na miss ka na. Itong Fangingkyu, iniwan ang asawa at anak, umalis ng bahay. Tapos ngayon, nakakapalit na bumalik. Ang tagal mong hindi nagparamdam sa pamilya, walang puso. Ngayon, lumalago ang negosyo ng Zhao family. Siya naman, nagsisisi na siguro, gusto pang bumalik para sa mana. Ete, hindi ka pwedeng umupo dito. Bakit hindi ako pwedeng umupo? May tana. Saan may tao? Ito ang main table, para sa pamilya namin. Pamilya. Kayo ang pamilya. Yinkyu, saan ka pupunta? Nanay, pupunta ako sa Sei Lounge sa taas. Kalukuhan, karapat-dapat ka beadon? Ang EIE Lounge, hindi lang pera ang kailangan din ng power. Kahit ako mismo, hindi nakuha, kaya dito na lang sa regular lounge. Ikaw, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Fang Yingqiu, sabi mo matanda ka na, nagmamaganda ka pa rin. Kung pumunta ka na, huwag mo akong ipahiya dito. Hoy asawa, huwag na, hayaan mo na lang si ate na umupo. Dito naman, may sobrang upuan pa. Ang 3 anak ko nagpa-reserve ng lugar sa pinakamataas na hall. 3 anak. Nagpakasal ka ulit? Kailan ka nagpakasal? Bakit hindi ko alam? Hiwalay na tayo, wala ka nang pakialam kung sino ang pakakasalan ko. O kay Ginoong Suhong, wala ka nang kinalaman dyan. Ate, ang asawa ko, natatakot lang na maloko ka ng ibang lalaki. Naloko na ako ng isang lalaki. Hindi na ako magiging tangang muli. Ikaw, matandang babae, anong sinasabi mo? Kung totoo ang mga anak mo, bakit ngayon mag-isa ka lang? Ang 3 anak ko, siguro kasing edad mo na. Nagtatrabaho na rin sila sa labas. Yinkyu, 10 taon ka palang umalis sa bahay. Nagtatrabaho na ang mga anak mo, hindi tugma ang edad. Pangingqiu, matagal ka na palang nagbago ng puso. At nagkaanak ka pa ng 3. Nakakahiya ka. Buti na lang maaga kang umalis sa bahay. Kung hindi, may makikipag-agawan pa sa akin sa kumpanya. Buti na lang hindi ka nanay ko, kung hindi. Paano ko itatago ang mukha ko bilang future star? Nanay ka o. Ako ay isang estudyante sa prestihiyosong universidad. Paano ako magkakaroon ng nanay na tulad mo? Kung malaman ng mga kaklase ko, ano kaya ang sasabihin nila sa likod ko? Paano nila ako pag-usapan? Ete, nakita mo ba ang 3 anak mo? Ang galing ng pagpapalaki ko sa kanila, ang mga anak mo ngayon. Baka naman mga tagalinis o tagabuhat lang. Saka ang yabang mo pa na nagsasabing nagpa-reserve sa pinakamataas na hall. Atingin ka o, baka doon lang sila qualified. Maging waiter sa pinakamataas na hall. Manong, bilisan mo ang takbo. Naghihintay sa akin si nanay. Bilisan mo. Ang mga anak ko ay mabuti at magagaling. Anong klaseng magaling ang mapapalaki ng isang probinsyana? Tulad lang ng nanay ko, isang internasyonal na babae. Ang makakapagpalaki ng 3 napakagaling na tao tulad namin. Ang panganay kong anak, minana ang negosyo ni Zhao Hong. Ngayon ay Presidente NG Zhu Group. Kakakuha ko lang ng pinakamalaking puhunan sa lungsod na ito. Ang financial conglomerate na Ki ay naniniwala na malapit ng pumirma ng isang bilyon-bilyong order. Magaling! Ang anak kong babae ay kakapirma lang sa Royal Entertainment Company, yung may Chu Jinghuan na kumpanya. Malapit na akong maging, tulad ni Chu Jinghuan, isang malaking bituin. Ang bunso kong anak, mas lalo na. Isang matalino mula sa King Bay University, may magandang kinabukasan. Huwag mong sabihin ito. Pero mayroon akong isang magandang balita. Malapit na akong maging estudyante ng iginagalang na Professor Xue. Ay, itong batang ito. Sinasabi ko sa iyo, Fangingqiu, ngayon, ay siguradong nagsisisi ka na iniwan mo ang 3 napakagandang anak. Nagsisisi ako. Naalala ko, 10 taon na ang nakalipas sa bisperas ng bagong taon. Pinagtabuyan mo ako sa labas ng bahay.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang may kasalanan, nagwawala ka. Sa kalagitnaan ng gabi, ginulo mo ang buong bahay. Ikaw, mula pagkabata, ay palaging nagbabahagi ng kaligayahan sa iyong kapatid. Hindi ba, Toma? Siya ang kumuha ng pamilya ko. Ganito ba ang pagbabahagi ng kaligayahan? Bakit hindi mo suriin ang sarili mo na hindi mo kayang hawakan ang puso ng asawa at mga anak? Sasabihin ko sa iyo, ang mga bata ay may karapatang pumili ng ina. Oo, ipinanganak mo kami, pero ikaw ay isang babae na naglalaba at nagluluto lang. Anong meron ka kumpara sa pangalawang tita? Buong puso akong nag-alaga sa inyo. Walang oras para ayusin ang sarili. Ito pa ang naging dahilan kung bakit niyo ako hinamak. Mas mabuti pa ang isang pirasong siopaw kaysa sa inyong tatlo. Mas mabuti pa ang isang pirasong siopaw kaysa sa inyong tatlo. Inggit ka lang sa pangalawang tita ko. Kami ay parang Zio-Pao. Sige, manatili ka sa iyong tatlong anak at mag-celebrate ng bagong taon. Fangin-Q, ang iyong pananaw ay limitado. Para sa tatlong anak, iniwan mo ang tatlong potensyal. Siguradong nagsisisi siya kaya narito siya. Para maghanap ng atensyon. Narito ako para bisitahin ang aking mga magulang. Ngayon, nakita ko na sila. Hindi na ako mananatili. Yingqiu, kung alis ka, anong kakainin mo? Ang iyong tatlong anak, siguradong wala sa bahay, di ba? Lola, bagong taon, bakit mo siya pinipilit? Nakakainis talaga. Si Lola ay nagpapakita lang ng kabutihan. Hindi naman siguro. Siya talagang kakain dito. Ziege. Masyado nang mahirap ang buhay niya. Huwag na nating dagdagan pa. Huwag niyo namang saktan. Si Vanten pala. Marunong talagang umintindi. Kaya pala siya ang pinili ng mga bata. Dahil nag-aral sa abroad, kaya niya napalaki ng ganito kahusay ang mga bata. Kung kay Fangin-Q ibinigay, baka nasira na ang buhay nila. Talaga. Lola, tita, may handog akong pamasko para sa inyo. Jedi mula sa Xinjiang. Lola. Nanay, para sa iyo. Tatay. Lolo, meron din akong handog para sa inyo. Rolex. Tingnan mo, tatay. Ang lunsyan naman ng relong ito. Siyempre, Green Submarine, nga dapat lunsyan. Ginagawa ko na sa assistant ko ang mga regalo para sa lahat. Darating na lang. Ayos, ayos. Ang sweet naman ninyo. Ang saya-saya ng pamilya, nakakainggit talaga. Mainggit na naman siguro si Fangin-Q. Malaki na talaga ang bata, responsible na. Ete, huwag kang magalit, hindi kasi alam ng mga bata na uwi ka. Kaya wala silang handog para sa'yo. Hindi, para lang to sa mga taong malapit sa puso ko. Ayaw kong magbigay sa babaeng yun. Tama, tayo, yung dapat paglingkuran, siya lang natin paglilingkuran. Ate, kung makikikain ka lang, ziganan ka. Pero ngayong Pasko, hindi naman siguro. Wala ka talagang handog? Tingnan mo, walang dala, siguradong wala. Mahirap ang buhay ni ate, walang pera. Kahit mahirap ang buhay, dapat may respeto pa rin. Napahiya ka na sa amin. Hindi mo kaya nang wala ako. Kahit regalo, hindi mo may provide. Kahit prutas man lang, wala kang dala. Ang inapropriate naman. Hindi. May handog ang mga anak ko. Wala namang nakikita, anong handog? HMP. Kahit may handog man sila, mga probinsyano lang. Anong mamahaling regalo ang maibibigay nila? Hindi sila ibang tao, may nanay sila. Dahil sa tatlong batang yun, sinigawan mo ako, huwag mo akong subukang talunin, okay? Ziga, kung ganun ka magtanggol sa kanila, samahan mo silang tatlo, at umuwi kayo sa inyo para magpasko. Professor ka sa King Bay University, puro ka naman Ingles ang alam. Hindi ka ba tinuruan kung paano maging tao? Tigil Mo, Yen, ang apo ko, tinutulungan lang akong linisin ang pamilya. Paano ko nagawang magkaanak ng isang walang kwentang anak na babae? Ay naku, tatay, huwag kang magalit. Mahirap ang buhay ni Ed. Mahirap palakihin ang tatlong anak. Ang manok, hindi magiging phoenix. Ang mahirap talagang magbago. May kapatan ba siyang maging mahirap? Mahirap siya. Dahil mahirap siya, pwede na siyang walang kalang. Dahil mahirap, pwede na siyang manghingi ng pagkain. Kaming tatlong nakababata. Ngayon ay nagbigay ng regalo sa aming nakatatanda. Yung tatlong anak mo, anong mukha ang mayroon sila para pumunta rito? At kumain ng libre? Pagdating ng regalo ng mga anak ko, pupunta na ako sa Sihon. Hindi ako mananatili para manghingi ng pagkain. Nagmamalaki ka pa. Narinig ko sa hotel manager, may darating na. Importanteng tao sa iyayihal ngayon. Ikaw at ang tatlong anak mo. Pupunta ba kayo ron para manglimos? Puro kasinungalingan. Palayasin na siya. Sang-ayon ako. At huwag mo nang papuntahin ang tatlong anak mo. Malas ng pamilya.
Gusto niyo bang gawin ulit yung ginawa niyo noong New Year's Eve 10 taon na ang nakalipas? Napalayasin ako. Oo, ano naman? Nasaan ang guard? Palayasin. Alis na. Kayong, Dumating na ang regalo. MS Fang, pakipirma at lumipat na po kayo sa EIE Hall. Ano? Zarira Nagawa SA 1000 Year Old Sandalwood. Bild Ginseng Mula SA Chongbei Mountain. 1992 Han Dynasty Mutai. Grebe, ang daming regalo. Miss Fong PBAKO, ito po ang New Year gifts na. Espesyal na pinadala ng inyong mga anak. Pagkipirma po. tiyak sinakyan ang naghanda nito. Salamat. Anong katihan Montag? Sa UBA 2, ipirma ka lang? Yung 3 anak mong mahihirap, kayang bumili ng ganito kamahal na regalo? Ito ang tunay na MS Fang. Anong ginagawa mo dito? Ito ay regalo ng kuya ko. Kuya? Bakit ang assistant nagdesisyon na mag-isa na bumili ng ganito kamahal na regalo? Hindi ko sinang-ayunan ang ganito kalaking budget. Jengsing, Itobia. Ang sorpresa na inihanda mo para sa amin? Kasama na ang para sa lolo at lola. Ni, umirma ka na para hindi maagaw ng iba. Tara na, ni. Ako ang tinutukoy mong MS Fang. Ibigay mo sa akin ang ballpen. Ikaf. Ang utos na natanggap ko ay i-deliver ito sa isang babaeng nakasuot ng Cheongsam. Si Fang Yingqiu ang nakakiyonsam. Baka sakaling sa kanya talaga ang mga regalong ito. Pero isa lang siyang tagapulot ng basura mula sa probinsya. Kahit ang anak niya ay empleyado lang ng iba. Paano niya ito mabibili? Tiyak na ang anak ko ang naghanda nito. Nauna lang ang regalo. Darating din sila mamaya. Teka, Mali. Zulu, ito ba ang pagtrato mo? Sa iyong ina. Mula nang umalis ka sa bahay 10 taon na ang nakalipas. Hindi na kita itinuring na ina. At saka, sa isang sinungaling na tulad mo. Anong magandang pagtrato ang asahan mo? Sinungaling. Hindi ba Toto? Dapat sana ay nakachiyongsam ang nanay ko ngayon. Pero naghanda ang tatay ko ng espesyal. Inihanda ko ang advanced customization na ito. Nagkamali kayo, probinsyana lang itong babae. Ganon ba? Pasensya na namali ako ng tao kanina. MS? Fang? Pakipirma. Hi, parehong apelido iba ang kapalaran, ang ibang MS Fang. Sagana sa karera at pamilya, masunuring anak, mag-asawang matagal. Ang ibang MS Fang, nagpapanggap na mayaman, ay naku. Gusto kong mahawakan ang mga mamahaling regalong ito, para sumwerte. Banten, pwede ba nating hawakan? Regalo ito ng nanay ko, siya dapat ang unang humawak. Ikaf na una. Teka, Ano pa ang problema? kino-confirm lang po, ang receiver namin ay Fang Yingqiu. Zeno iyon? Anak, paano nangyari ito? Baka nagkamali kayo? Hindi po, ang receiver ay talagang si MS Fang Yingqiu. Bakit hindi mo tiningnan muna bago pumirma? Sayang ang oras namin. Zeno po si MS Fang Yingqiu? Ako si Fang Yingqiu. Kaya tama po ako, MS Fang. Pakikuha po ang inyong regalo. Salamat. Fang Yingqiu, nadeliver na ang regalo. Kailangan po bang ihatid kayo sa EIE Hall? Hindi na, maghihintay ako kasama ng anak ko. Sige po. Talagang galing sa kanyang mga anak to. Ang mga anak ni Fang Yingqiu. Hindi naman siguro magiging matagumpay, no? Alam ka naman kung sino ka. Naipakita Montag ng gae. Naipalayas ka na. Saan ka kumuha ng pera? Hey naku. Fang Yingqiu. Yung 3 anak Montag. Baka may mga illegal na ginagawa sa labas. Ay naku. Tama na, si At kasi wala na talagang mapuntahan. Pasko naman ngayon, huwag mo na siyang pagalitan.
AMEA, di ko na kayang suportahan, nagpakababa na lang. Yinkyu, ilang taon ka na Bea? Huwag mo na kaming ikahiya dito sa pamilya. Huwag kayong magsalita ng wala sa lugar. Sumusunod sa batas ako at ang mga anak ko. Wala kaming kinita sa panloloko o paggawa ng masama. Ang 3 anak mo, kayang bumili ng ganito. Mamahaling regalo? Sa tingin ko siguradong. Ano? Kuya, Mali ata yung pangalan na nilagay ng assistant mo. Tawagan mo siya, itanong mo. Dapat makyong zamzi mamangayon. Talagang nagkamali sila. Si? Hoy, nagpadala ka ba ng mga regalo ngayon? Ano? Kuya, anong nangyari? Sabi ko na nga, galing yan sa mga anak ko. Tumahimik ka. Walang hiya ka. Kanina pa sinabi ng assistant ko na nagpadala talaga siya ng mga regalo. Shensing, so itong mga regalong ito. Ikaw ang nagbigay kay mama. Tama. Hoy, Boss Ju. Bakit ka nagpa-disconnect? Nagpadala ko ng pero di pa nakakarating sa bahay. Nabasag at nasayang. Kulang yung budget na binigay ni Boss Zhao. Pa makabili ng panibagong Anong gagawin ko? Ang yaman talaga ni Shensing. Hindi tulad ng mga anak niya, yung plato pa lang ng regalo. Hindi kayang ibigay, di ba? Oon ka. Sobrang kapal na mukha mo, no? Hindi. Ang mamahaling regalo, hindi sa'yo, nag-claim ka pa. Walong haya. Suwerte pa rin ang 3 anak ng pamilya Zhao. Hindi sumama sa kanilang mapagmalaking ina. Mas magaling yung stepmom. Mapagmalasakit ang mga bata. Nakakaingit talaga. Pakinggan ninyo ako. Anong pakikinggan namin sa'yo? Yang 3 anak mo. Hindi kayang bilhin ang mga regalong ito. Kaya nagsisinungaling ka para lokohin ang nanay ko. HMP, hayaan mo na siya. Tingnan natin kung anong regalo ang dala ni Kuya. Ano ang regalo? Oo, sige. Umalis ka diyan. Ang ganda ng kalidad ng kahoy na ito. Talagang maganda. Lolo, halika. Yang ginseng na yan, nabalitaan ko nagkakahalaga ng 10 bilyon. Eka, bakit may pangalan ang plato na to? Anong pangalan? Hindi ito galing kay Shensing. Ano NG kalokohan yan? Anong nakasulat na pangalan? Dahil ito'y regalo ng Royal Entertainment para kay Lou. Hahaha. Akala ko baka kapirma lang sa Royal Entertainment. Nagpadala na agad sila ng napakamahal na regalo. Hahaha. Royal Entertainment. Yung may sikat na artista na si Su Jinghuan. Ang pinakatanyag na entertainment company. Grabe ang pagpapahalaga ng Royal Entertainment kay Zhou. Baka si Zulu ang magiging pangalawang. Su Yinghuan? Tingnan mo ang anak nilang babae. Naiinggit ako. Hahaha. Magaling lang talaga magturo si Wantin. Maganda lang ang lahi ni Zhao Hong. Nanay, huwag kang mahiya. Kung hindi ko pinalitan ang nanay noon, baka wala tayo sa ganitong tagumpay ngayon. Anak ka talaga ng nanay mo. Ako nga, magaling ang mata namin. Nakahanap kami na napakagaling na nanay. Magaling? Hahaha. Bakit nyo naman nasabi na hindi ko kayang palakihin ang isang sikat na artista? Parang sinasabi mo, yung anak mo sa labas ay isa ring sikat na artista? Alam kong naiinggit ka sa nanay ko, pero hindi mo kailangang magsinungaling. Nang ganito kalaking kasinungalingan. Yinkyu, mahiraw ba talagang aminin na mas mahina ka sa kapatid mo? Hey! Baka nagdaramdam ka pa rin sa nangyari 10 taon na ang nakalipas? Nagdadamdam sa 10 taon? Noong pinalayas nyo ako sa bahay. Nagdadamdam ako pero 10 taon na ang nakalipas. May mas mabuting pamilya na ako at mas magandang buhay. Nangangalakal ka ba sa probinsya o may 3 ka ng anak? Hindi sila basta-basta. At tatay, ang regalo sa kamay mo ay galing sa anak kong babae. Hindi ako ang iyong anak, ako ay anak ng tiyahin mo. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Zeno? Su Jinghuan. Ha? Mukhang baliw ka na talaga. Kung ang sikat na artista ay anak mo, edi ako ay naging kapatid mo na? Kung pagbabasehan ang edad, siya nga ang ate mo. Ete, baka naman sa sobrang hirap ng buhay mo. Nabalif ka na. Baka gusto mong
Dalhin kita sa doktor para magpatingin. Ipapadala ka, Uzi Fangekyo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pa sa katayuan mo. Lahat na lang ng kasinungalingan ay kaya mong sabihin. Alam mo kung ano ang malandiman. Sa industriya bago ka magsalita ng ganyan? Siyempre alam ko. HMP. Siya nga. Balita ko, ilang bisis ka nang inanyayahan ng Spring Festival Gala. MacP, perform KBA? Tinanggihan ko dahil gusto kong samahan ang nanay ko sa bagong taon. Ibig mong sabihin, ang sikat na artista na tumanggi sa Spring Festival Gala ay anak Montag? Tama. Hindi ka nagsisinungaling, baliw ka na talaga. Hindi mo ba narinig na Isu, ang dakilang aktres? Ay pupunta sa bahay ng lola niya para magpasko? Kung anak mo siya, nasaan na? Siyan gayon? Papunta na rito. Ah, ibig mong sabihin, ang sikat na artista ay pupunta rito. At tinanggihan ang Spring Festival Gala? Bakit ka pa nagkakalat ng mga kasinungalingang madaling mabuko? Paulit-ulit, ano ba ang gusto mong patunayan? Yinkyu, inimbita kita para es ano buena. Dahil naawa ako sa iyo, tingnan mo ang ginawa mo. Ano lang sabihin ng mga anak? Nandito lahat, paano na ang mukha ko? Huwag kayong mag-alala, darating si Jinghuan. Talagang darating siya. Ete, alam kong simula pagkabata. Gusto mong makipagkompetensya sa akin. Pero may mga bagay na hindi mo makukuha sa pagsasalita lang. Gusto mo pang maging nanay ng sikat na artista. Tumingin kangga. Sa sarili mo, karapat-dapat ka ba? Ate, huwag na natin siyang pansinin. Hindi pa natin tinitignan ang mga regalo. Gusto mo bang tingnan muna? Si. Anak, kunin mo nga ang alak. Tingnan ka o. Ang ganda ng alak. King by Research Institute, dead. May nakasulat din sa plato. Nakasulat. King by Research Institute. Ah. Baka ito yung binanggit mo kanina. Yang Top Research Institute na itinatak ni Professor Xue. Ngayon, estudyante na ako ni Professor Chu. Huwag kang masyadong excited. Ang ganda din yan. Lolo, Lola, mula ngayon, mayroon na kayo. Apo na siyentipiko. King Bay. Ano, gusto mo bang sabihin na yung anak mo sa labas? Ay estudyante din sa Research Institute na ito. Siyempre, hindi. Buti naman may konting pagpapakumbaba ka. Siyempre, hindi estudyante, siya ay professor sa Research Institute na ito. Ano? Ang anak ko, siya yung sinasabi ninyong Professor Xu. Ano bang kalokohan yan? Sikat na artista ang anak Montag? Professor ang anak mo, ang yabang mo naman. Napakagaling ni Professor Tsui. Paano siya? Maging babae, nagsisinungaling ka. Totoo, ano bang research ang gagawin ng babae? Jinyan, huwag mong maliitin ang mga babae. Kung gusto mong maging estudyante niya, ang unang dapat mong matutunan ay respeto. Pwede bang magkaroon ka ng hiya? Sinasabi ko sa iyo, hindi na kita. Kinikilalang nanay, pwede bang huwag mo akong sermonan? Sige, hindi na ako magsasalita, pero yung regalo mo. Ano naman ang problema sa regalo? Ito ay galing sa King Bee Research Institute. Binigay sa akin ni Professor Tsue. Gusto mo rin bang angkinin ang alak na ito? Pa sa sarili mo? Napakawalang hiya mo talaga. Hindi mo maabot ang sikat na artista, lalo na yung tulad ni Professor Tsue, na National Academician. Hindi mo talaga kaya. Pwede bang huwag ka nang mag-ilusyon? Ete, bakit mo pa kailangang magyabang sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak? Alam naman ng lahat na mahirap ang buhay mo, huwag kang magpanggap. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaf. Sige, ang paghihiwalay natin 10 taon na ang nakalipas ay ang pinaka. Tamang desisyon na nagawa ko. Buti na lang may pangunawa tayo noon. Kinilala natin ang ating tita bilang nanay. Kung hindi, magkakaroon tayo ng isang mapagpanggap at sinungaling na nanay. Marami pang regalo na hindi pa natin nakikita. Halika. Tingnan mo, dalhin mo rito para makita ko. Ziga. Tagumpay ka agad. Ang natitira nito, bakit puro galing sa key group ang mga ito? Ang pangunahing conglomerate, ang key group, ako. Kakakonekta ko lang kamakailan. Salamat sa aking mabuting anak. Malakas ang pananalapi ng key. Sa kanyang suporta. Hindi na tayo mag-aalala sa susunod na 10 taon. Zhao Group. Basta mapasaya lang natin ang presidente ng key group.
Walang problema ang ilang bilyong pamumuhunan, di ba? Ang presidente ng Key, sinasabi ninyo si Ken. Alam mo, na naman? Siya ang aking panganay na anak. Kung kailangan mo, maaari kitang ipakilala. Nababaliw ka na, nagsasalita ka ng walang pili, no? Pwede bang magkaroon ka ng kahihiyan? Si Chu na sikat as si Professor Chui, mga anak mo, pati ang aming boss Key, anak mo rin? Pwede bang mag-isip ka muna bago ka magsinungaling? Ang tatlong ito, magkakaiba ang apelido. Paano sila magiging? Enga, anak mo, tak? Baka naman sa tatlong lalaki mo sila ipinanganak. Ikaw, Para lang sa pride, kahit anong kasinungalingan kayang sabihin. Totoo yan. Isang probinsyana, paano magkakaroon ng kakayahang magpalaki ng artista, siyentipiko, at malaking presidente? Ate, dahil ba sa napalaki ko ng napakagaling, ang tatlong anak ko, naiinggit ka? Naiintindihan ko ang iyong inggit at pagsisisi, pero mali ito. Gusto lang niyang magyabang sa hap ko. Gusto mo iganti sa nangyari sa taon na ang nakalipas. Pero hindi kami magpapaloko. Hindi na lang dapat siya pinakain. Yinkyu, nabigo Montag ako. mula simula hanggang wakas, wala akong sinabing kasinungalingan. Ete, pasensya na. Alam kong lahat ay kasalanan ko. Sisihin mo ang sarili kong napakagaling nang hindi ko namamalayan. Naagaw ko ang lahat ng sa iyo. Pero, hindi mo naman dapat gawin ito, Ed. Huwag kang maging mahina ang loob. Mahina ang loob ko. Sa tingin ko, masyado kang mayabang. Fang Yingqiu, humingi ka ng tawad kay Wantin. Magandang bisperas ng bagong taon. Yinkyu, tingnan mo. Ang ginulo mo. Sana noon pia. Hindi na lang kita pinabalik. Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Wantin, sa hinahara, huwag ka nang bumalik sa pamilyang Fang. Si Tia ang tunay kong ina. Kapag kinontra mo siya, kinontra mo kaming tatlo. Humihingi ng paumanhin. Hindi naman ako nagsisinungaling. Bakit ako hihingi ng kaumanhin? Nanipala ka, hahampasin kita? Gusto ka? Tatay, ipakita mo sa kanya. Ang babae, hindi sumusunod kapag hindi pinapalo. Tingnan mo kung maglakas loob ako. Bilang dating asawa mo, ngayon. Bibigyan kita ng leksyon. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang nanay ko? Hindi ba ito yung nasa tihi kanina? Yung tumanggi sa imbitasyon sa Spring Festival Gala? Zikat na artista. Sinabi niyang sasamahan niya ang kanyang ina pauwi sa bahay ng lola. Bakit siya nandito? Xuksu, Best Actress. Ako, sobrang idol kita. Ikaf ang idol ko. Yun, Xu Yinghuan. Gusto na gusto kita. Pwede ba tayong magpa-picture? Yan ay pag-usapan natin mamaya. Ano ba ang balak ninyo kanina? Ako. Naku, napahiya ako sa harap ni Chu, Best Actress. May mahirap kaming kamag-anak na pumunta sa bahay, nagkakagulo. Kaya galit na galit ang tatay ko, kaya siya nanapak. Sa babae manapak. Hindi, anong babae? Siya, isa lang siyang probinsyana. Isa lang siyang siga, at siya ang unang nang api sa amin. Ngayon ang ina ang nauna. Oo, yun. Ex-wife ko siya, 10 taon na ang nakalipas. Pinalayas na namin siya sa bahay. Sue, Best Actress, nabasa kayo SA interview mo. Hindi mo ba sinabing uwi ka para magpasko kasama ang iyong ina? Bakit ka nandito? Hindi ba't hinanap mo ako? Nandito ako para hanapin ang aking ina. Nandito rin siya. Nasaan siya? Bibigyan ko siya ng magandang pagtanggap. Kung nandito ang tita, isa siyang EIE. Baka pwede mo siyang tawagin mula sa EIE Lounge para magsama-sama tayong kumain ng Noche Buena. Hindi ba't nasa tabi niyo lang siya? Nasaan? Zan? Siya ang aking ina. Ha? Ang babaeng ito. Bakit Montag ako hinampas? Hindi mo ba sinabing EIE ang aking ina? Dapat bang hindi hampasin ang nang insulto sa EIE? Siya. Siya talaga ang ina mo. Hindi ako nagkakamali. Sa sarili kong ina. Nanay, okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw, yung Spring Festival Gala, malaking palabas yun. Bakit mo tinanggihan? Gusto kitang samahan sa pag-uwi para magpasko. At kung hindi ako pupunta, hindi ko malalaman kung paano nila trinato ang nanay ko. Ito si Chu. Si Jinghuan ba talaga ang pinalaki mo? Lahat ay sa pagsisikap ng bata. Nanay, huwag kang magpakumbaba. Ikaw ang naghirap. Para ako'y palakihin at turuan kung paano maging mabuting tao. Ang tagumpay ko ngayon, utang ko lahat sa nanay ko. Paano naman nangyari yon? Kaya si Yinkyu,
hindi nagsinungaling ang mga regalong ito. Anong regalo? Fang Yingqiu. Si Fang Yingqiu ba ay pinalaki lang? Isang maliit na artista lang, yung iba niyang anak, yung iba niyang anak, siguradong walang kwenta. Dahil yung iba niyang anak, hindi man lang sumama sa kanya, huwag kang magyabang dito. Tama. Saka, ano naman si Xuying Huang? Isa ka lang artista. Ikaw, Ang kapatid ko sa hinaharap, magiging sikat na artista din. Tama, itong si Lu ay mas lalong sisikat. Mas bata ako, mas maganda, at mas maganda ang katawan. Malalampasan ka rin, ako ang magiging sikat na artista sa hinaharap. Una, hindi mo iginagalang ang sarili mong ina. Pangalawa, bastos ka sa mga nakatatanda, hindi ka talaga bagay. SA Showbiz. Masama, ano ba ang ibig mong sabihin? hinamak mo ang anak ko. Nanay, ako na ang bahala. Anong ginagawa mo? Kinakausap ko lang ang Royal Entertainment at isang taong may masamang ugali. Terminate ang kontrata. Kahit Best Actress ka, wala kang karapatan SA Royal Entertainment, tama BA. Zolu, bukas sa Royal Entertainment, terminate ang kontrata. Isang text lang, sisirain mo ang career ko, sinabi ko na. May masamang ugali ka, hindi ka bagay bilang public figure. Ang anak ay tumatayo para sa nanay. Angst werte nie Fang Yingqiu. May anak na nagmamahal sa kanya, true best actress, mali ako. Ang dapat manghinga ng tawad ay ang aking ina, tama. Tama. Ano bang tama? Huwag kang humingi ng gitabat. Jinyan. Ano ba? Bakit Montag siya? Isang artista lang, hihingi ka ng tawad sa kanya. Kahihiyan sa pamilya Zhao. Anong sinasabi mo? Ano? Hindi ba siya isang hamak na artista lang? Sino ba ang nakakaalam kung ilang bises na siya na-exploit? Tumigil ka, si Jing Huan ay umabot sa kanyang kinaroroonan. Sa sarili niyang kakayahan, hindi sa daya. Sino ang makakapagsabi? Magulo ang showbiz, sa totoo lang, matagal ko nang gustong. Huwag nang sumali ang aming si Lu. Nanay, gusto ko rin maging sikat na artista. Kahit hindi maging artista ang kapatid ko, kayang buhayin ng pamilya Zhao. Malaking negosyante ang kuya niya, at matalino naman ang bunso. At sasabihin ko sa iyo, ang aming si Lu, kahit hindi maging artista, ano naman ang mangyayari? Toma. Xuying Huan. Pwede rin akong maging sikat sa bahay lang, magiging bida pa rin ako. Siege, sana magtagumpay ka. Sasabihin ko sa iyo, ang kapatid ko, siguradong magtatagumpay dahil ang pamilya Zhao ay ang mga elite ng lipunan. Oh, sabihin mo nga, ang artista na ito, hindi mataas ang pinag-aralan. Hui, Yang Peking University, alam Montag yun? Siyempre alam ko, dun nagtatrabaho ang kapatid ko. Ang bonso kong ito, estudyante ng Peking University. At pagkatapos ng bagong taon, pupunta siya para maging estudyante ni Prof. Tsu. Professor Xue. Ano, hindi mo kilala si Prof. Xu. Professor Xue ay kilalang intelektual sa buong mundo. Alam mo ba ang mga bagay na internasyonal? Napakagaling niya. Ikaw ang magaling, nanay. Huy, ang galing ni Prof. Xue, wala kayong kinalaman dun. Hahaha, malaki ang kinalaman namin. Nanay, nahuli ako. Huy, yung may salamin, sino ka? Ako si Tsuyan, professor ng Peking University. At Research Institute. Huy, akala mo ba dahil apelido mong Su? Pwedeng-pwede kang magpanggap na Prof. Xu, talagan ka kung ano ang ina. Siya rin ang anak. Sinungaling ang nanay, pati anak, buti na lang pinili namin ang tita. Hoy, sa likod ni Prof. Tsui ay grupo ng mga top talent ng bansa. Paano kung? Malaman niyang ang anak mo ay nagpapanggap sa kanya? Ay naku, kayo ang magdudusa. Huwag niyong idamay ang pamilya Fang. Fang Yingqiu, kahit humanap ka ng peke, lalaki naman sana. Babae pa ang dinala mo, hindi ba? Iyon ay paghamak kay Prof. Xu, Lalaki. Bakit hindi ko alam na lalaki ako? tungkol kay Prof. Xu ang usapan, wala kang kinalaman. Mag-ingat ka sa salita mo, baka masira ang pag-aaral at kinabukasan mo. Talagang bulag kayo, ang kapatid ko. Ay tunay na Prof. Tsue, at ang anak ko ay
Estudyante ng Peking University. Sabi niya lalaki si Prof. Tsu. Tiyak na lalaki yan. Pero baka hindi pa niya nakikilala si Professor Tsu. Hindi mo pa nakikita si Professor Tsu, no? Hindi ka naman lalaki. Bakit ka nakikisali? Alam Montag BA kung sino ako? Ako Y. Ang tunay na estudyante ni Professor Chui. Totoo yan. Sa tamang panahon, pagkatapos ng bagong taon, papasok ako sa Research Institute. At sasabihin ko kay Professor Chui ang ginagawa ninyo. Alam mo ba, ang magpanggap bilang researcher ng bansa ay isang krimen na pwedeng ikulong. Ang greedy talaga ni Fang Yingqiu. May anak na artista na, hindi pa kontento, ginawa pang. Ipinanggap ang isa pa bilang top professor. Ngayon, nasagasaan na ni Fang Yingqiu ang bakal. Hoy, bakit ka gumiting gitidian? Tanong ko lang, nakita mo na ba talaga si Professor Tsu? Ako. Hindi ko pa siya nakikita, pero Paano mo nasabing lalaki si Professor Tsu? At paano mo na sigurong magiging estudyante mo siya? nakita mo na ba ito? King by Research Institute. Ito ang personal na New Year S gift. Na ibinigay ni Professor Tsui sa pamilya namin ngayong bisperas ng bagong taon. Napakabait ni Professor Tsu sa kapatid ko. Kaya siguradong magiging estudyante niya ito. Pero baka hindi lang yan matatag. Kundi mahulog pa at saktan kayo. Ano ibig mong sabihin? Fang Yingqiu. Ganito mo ba pinalaki ang anak mo? Mabuti ang anak ko, mas mabuti kaysa sa inyo. Mga bata talaga, hindi marunong rumespeto. Tatay, Dahil lolo mo ako, hindi kita pagtatalunan. Pero hindi ka na makakapagtrabaho sa research world. I remove the Jujin. Sa listahan ng mga estudyante at ipaalam na kung sinumang institute ang kumuha sa kanya, ay kalaban na ni Tsu yan. Ano BA yan? Nagpapanggap KPA, taga probinsya ka lang. Akala mo ba sa isang tawag, makakagulo ka sa buong research world? Kuya, baka naman. SA acting Niksu Yingwan natuto yan? Haha, bakan ga, international actress Yon E. Ete, bago pa lumaki ang gulo. Umalis na kayo. Sinabi na namin na huwag kayong isama sa New Year's Eve dinner. Ngayon, gulo na ang lahat. kung ayaw ninyo sa amin, aalis na kami. Hala, sandali lang. Akala Montag palengke, tu? Pwedeng pumasok at umalis kung kailan mo gusto? Ano? Hindi mo na kaya itong palabas? Gusto mo nang umalis? Siyaw yan kung ganun ang sinabi niya. Dalhin na rin natin ang mga regalo. Siege. Yang mga regalo sa mesa. Hindi nyo pwedeng galawin yan. Sinasabi ko sa inyong tatlo, kung hindi kayo makikikain, magnanakaw na lang kayo, mas mabuti pang magbenta na lang kayo. Ikaw, Ete, alam kong mahirap ang buhay mo. Pero hindi ko inakalang ganito na pala kalala. Ito ang mga regalo sa amin ng mga importanteng tao. Anong karapatan nyo para kunin yan? Yung sa Royal Entertainment, ako ang nagrepresenta ng kumpanya. Oy, anong sinasabi mo diyan? Sabihin ko sa'yo. Yung Kaiksu Yinghuan, Pfedeng dalhin niya yun. Pero yung SA Tsinghua Beijing Research Institute, hindi Montag Pfedeng galawin. Grabe ka, wala kang kapiran. Sa buong buhay ko, hindi ako nananakit ng babae. Pero huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Pagsisisihan Montag, tu. Sa diksyonaryo ni Zhao Jin yan. Wala yang salitang pagsisisi. Ako. Tumawag ang teacher ko. Siguradong magandang balita ito. Mula SA Tsinghua Beijing Research Institute. Hoy, I speakerphone Enyo. Para makita nila kung gaano kagaling ang anak ko. Teacher, Happy New Year. Happy KNG Happy. Gago ka. Tiyaha, bakit ka galit na galit? Anong kasalanan ko? Hinahanap mo pa? Hindi Montag PA, ininsulto si Professor Xue? Sinabi niya hindi kanya kailangan tatanggapin. Paano kung may insulto si Professor Chu? Ako. Teacher, tanong ka o lang. Si Professor Chui, lalaki ba o babae? Si Professor Tsue ang pinakamagaling na babaeng scholar sa bansa. Ni hindi Montag man lang alam yan? Dapat kang matanggal. Oy, paano siya naging Professor Chu? Anak, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw ang may kasalanan. Sinaktan mo ako. Kung hindi dahil sa pagtatanggol ko sa'yo, nasira ko ang sarili kong kinabukasan. Ako. Anong tinitigilan mo? Magsalita ka naman. Fang Yingqiu. Isang babaeng taga-baryo na pinalayas ko. Paano ka makakapag-produce ng professor? tanungin mo ang iyong minamahal na. Fang Wantin, ang ganda-ganda ng buhay niyo. Paano naging tatlong mapagmataas at walang galang? Na mga ingrata ang mga anak ko. Nanay. Pasensya na, nagkamali ako. Pwede Montag Beng sabihin kay ate. Natanggapin ulit ako. Walang kwenta, ang pagre-research ay kailangan din ng magandang ugali. Tulad mo, hindi kita matatanggap. At narinig ko na nambubuli ka sa school.
At ilang bises ka nang nasuspinde. Jinyan, totoo ba ang sinasabi niya? Tumahimik ka na, Lolo. Nanay, kapag nakapasok ako sa King Bee Research Institute, pwedeng bawasan ang parusa sa akin. Sayang, wala kang pagkakataon sa buhay mo. Ate, huwag mo namang ganyanin, natatakot ako. Nanay, Ako ang anak mo. Pwede mo bang kausapin si At? para tanggapin ulit ako? Naku anak. May sarili tayong kumpanya pagkatapos mong mag-aral. Pwedeng maging manager ka doon. Oo nga, ang babaf Montag naman. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila. Yang maliit na kumpanya na yan, ang yabang nyo ah. Maliit na kumpanya? Baka hindi alam ni Professor Xue. Na pagkatapos ng bagong taon, magkakaroon kami ng bilyon-bilyong kontrata sa Key Group. Chi Group, yung kilalang Ki Group. Bakit kayo tumatawa? Nga pala, si Nanay. Pwedeng gawin akong manager at si Kuya. Pwedeng bigyan ako ng bahagi ng ari-arian. Oo nga. Ikaf na artista, ano KBA? Ikaf na profesor, ano KBA? Ayaw nyo bang kumita ng bilyon-bilyon sa isang araw? Ete, alam kong dinala mo ang dalawa mong anak. Para mang away, pero kahit gaano kagaling ang mga anak mo, Ano naman? wala kang anak na lalaki. Nga, kailangan pa rin ng lalaki sa pamilya. Ang lalaki ang dapat na head ng pamilya, at ako. May 2 anak na lalaki. Kami, ikaw lang ang nanay namin. Nanay, kanina, Hindi ko dapat sinaktan ka. Humihingi ako ng tawad. pasensya na. Naku anak, hindi masakit, hindi kita sinisisi. Nanay. Kapag napirmahan na ni Kuya ang bilyon-bilyong kontrata, sama-sama tayong magbabakasyon sa ibang bansa. Oo nga. Tama, kahit gaano kagaling ang 2 anak na babae. Kapag nag-asawa na, iwan din ang pamilya. Nga, masaya at buo ang pamilya ni Fangwantin. Samantalang si Fang Yingqiu. 2 lang ang anak na babae. Ang lungkot. Hindi ako malungkot. Sa halip dahil masaya ako sa 2 anak kong babae. Nanay. Salamat sa pagpapakain sa akin pero sa susunod. Hindi na kailangan. Walang utang na loob. Gusto mo bang ikat ang relasyon natin? Hindi ba't 10 taon na ang nakalipas ng itinaboy ninyo ako? Hindi, kami. Ang yabang mo. Kung gusto mong ay cut, edi ikat. Ete, humingi ka na lang ng tawad sa lahat. Patatawarin ka pa rin namin. Matanda ka na. Ano piabi-ayang drama mong yan? Fang Yingqiu. Kung humingi ka ng tawad sa nanay ko, pwede kong. Ituring na anak kita. Bibigyan kita NG monthly allowance. At pwede mong sabihin sa iba na anak mo ako. Hindi na kailangan. Kayong 3, para na rin kayong hindi ko anak. Kung mawala ako at ang kuya ko, iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Anong pinagtatawanan ninyo? Pinagtatawanan ang katangahan mo. Ako, Huwag mo na silang pansinin. Walang silbi ang babae kung walang lalaki. 2 babae lang naman yan. Sa huli mag-asawa rin yan. Ikaf, walang mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Anong problema sa babae? Ako. Kilalang propesor sa buong mundo, samantalang ang anak mo. Sa Ujin yan, lahat ng paraan ginawa. Para mapasama sa ilalim ko, binibigyan ko ang nanay ko ng 1 milyon kada buwan Ayaf niya. ng tulong ninyo. Et Zaka. Sinong nagsabing walang lalaki sa pamilya namin? Nasaan na siya? Paparating na. Madaling magsalita, mahirap gawin. Ngayon lang ninyo malalaman ang kapangyarihan ng lalaki sa pamilya. kuya. Zhou Shensing, ano nang balak mo? Papaupuin ko kayong lahat para humingi ng tawad. Naku, nuya pia naman. Bakit pia kayo ganyan? Siya ang may gusto ng hiwalayan, kaya simula ngayon. Wala na siyang kinalaman sa pamilya Fang. Ete, tumigil ka na. Dalahin mo na lang ang mga anak mo at humingi ng tawad sa amin. Wala kaming kasalanan, bakit kami hihingi ng tawad? Hindi kami luluhod. Ayaw ninyo ng maayos? Gusto ninyo ng gulo? Mga anak, Ipakita ninyo sa kanila ang lakas ng lalaki. Ano nang lakas ninyo? lakat. Pinapatawad kita ng paulit-ulit, ngayon lumuhod ka sa harap ko. Halika rito. Bitawan Montag. Let go. Umalis ka. Dumating na si Boski. Siya talaga ang financial magnet na si Kian. Nakita ko siya sa Financial Magazine. Hindi ko inakalang darating siya rito. Boski, bakit kayo pa mismo ang pumunta? Ha ha ha. Hindi namin alam na darating kayo. Sana'y patawarin niyo kami sa aming pagkukulang. Ako ang IMA ni Shengsing. Ako naman ang kapatid ni Shensing. Ayong 2 ay nagbigay ng karangalan sa aming maliit na tahanan. Talagang napakalaking karangalan, sana'y patawarin niyo kami sa aming pagkukulang. Boski, kayo po ang upo sa pangunahing upuan. Hindi na kailangan umupo.
Ay, Kung gayon, bakit po kayo napariton gayon? Para BASA 10 billion order? baka naman maaga tayong mag-sign ng kontrata? Napakagandang balita. Hindi. Kanselahin ang isa 0 billion order. Ano? Ito. Boss G, bakit po? May nagawa BA akong mali, Boss G? Hindi ba't napagkasunduan natin na after New Year tayo mag-sign? Gusto niya talagang malaman. Siempre. Simple lang, may nanakit sa nanay ko kanina. Hindi siya masaya, kaya hindi rin ako masaya. Ang ina niyo? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang nanay ng aming boski? Sasabihin ko sa'yo, boski. Kung sino man ang nanakit sa nanay mo, sabihin mo sa akin. Kung sino man ang nanakit sa nanay mo, Hehe. anong pinagtatawa mo? Bakit nandito PA kayo? Umalis na kayo, huwag niyong istorbo. Boski, sa totoo lang, hindi lang ang ina nyo ang nakaranas ng masamang pangyayari ngayong New Year's Eve. Pati ang pamilya ko ay nakaranas din. Paano nangyari yon? Hindi nyo po alam, ayan na naman ang aking kapatid na babae. 10 taon na ang nakalipas nang iwan niya ang asawa at mga anak, ako na lang ang naiwan. Hirap na hirap akong buhayin ang 3 batang ito. Dapat sana ngayong gabi ay magkakasama kami bilang pamilya. Pero bigla siyang sumulpot at nambastos, at pinipigilan pa niya. Ang kinabukasan ng mga bata, tama. Dapat sana ay magiging maayos na ang lahat. Makakapasok na ako sa prestigyosong research institute ng Tsinghua at Peking University. Pero dahil sa babaeng ito at sa kanyang anak, walang habas silang gumugulo sa akin. Nasira ang buhay ko. Dapat artista na ako ngayon dahil lang sa kanya. Ngayon, nagiging vlogger na lang ako sa bahay. Oo, Boss G. Huwag kayong mag-alinlangan, ang babae talagang ito ay napakasama. Hindi na nakatiis ang asawa at anak ko, kaya sila na ang gumanti para sa akin. Naku, nahiya naman kami sa inyo, Boski. Kayo ang baliktad ang kwento. Kayong mga lalaki ang masama, nanakit pa ng babae. Alam ko, boski, ang pinakaayaw nyo ay ang mga taong nag-abuso ng kapangyarihan. Pero ganito kasama ang nangyari sa inyong kumpanya na Royal Entertainment. At SA Tsinghua Beijing Research Institute. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niyo? Hindi kami magloloko sa inyo. Walang kasinungalingan. Alam kong gusto nyo si Shensing, pero may malaking pagkakamali sa kontrata. Sana po ay kayo ang magbigay ng hustisya para sa amin. Oo nga. Ano ba ang gusto ninyong gawin ko? Ibalik ang order, gusto ko rin. Makabalik SA Tsinghua Beijing Research Institute. Gusto kong maging artista, palitan ang posisyon niya. Nga pala, pati ang dating asawa ko at anak niya. Dapat lumuhod sa amin at humingi ng tawad. Yun lang ba? Halos, ayan na. Boski, alam ko may isa pa siyang anak sa labas. Kung mari po. Gamitin niyo ang inyong koneksyon. Pahanapin siya, gawin nating. Hindi na siya mabuhay sa bansa. Baka hindi ko magawa yan. Ha? Bakit naman? Dahil ako ang anak na tinutukoy mo. Impossible, nagbibiro ka lang. Bakit naman imposible? Si Fang Inkyu ang pinakarespeto kong ina. Ang kapatid ko, siya ang tunay na presidente ng Key Group. Kian, hindi mo inaasahan to, di ba? Surpresa. So niloloko Montag lang kami kanina? Tama. Impossible, hindi naman siya kasing galing ko noon. 0 taon na ang nakalipas nang kunin ko ang lahat sa kanya, isa lang siyang babaeng nakatira sa probinsya. Hindi pwedeng mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin. Nga boski, isa lang siyang babaeng ayaw ng lahat. Paano niya mapapalaki ang 3 napakagaling na anak? Dahil hindi niyo siya kilala, ang nanay ko. Ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Napakaswerte ko na ikaw ang aking ina. Dahil sa suporta at paghihikayat ng aking ina, kaya ako nakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya ang pag-alis ni Ki ay dahil Dahil inapin niyo ang aking ina at kapatid. Hoy ano ang nangyari Bankarote? nawala ang aking kumpanya. Paano ninyo kami nagawang saktan ng ganito? Ako ang masama dahil masyado akong mabait. Kaya kayo ay nakaapak sa akin at sinipsip ang aking dugo.
At pati ang aking mga anak ay gustong apihin. Ikaf. Tumahimik ka babaeng ito. Inaalam kong mali ako, bata pa ako, at walang muwang. Ako ay nadaya lamang niya. Inaalam ko rin ang pagkakamali ko, hindi ba't noong bata ako. Ang paborito mo ako. Inapasensya na patawarin mo ang iyong bunso. Vede BA. Ang paghingi ninyo ng tawad ay hindi dahil alam ninyong mali kayo, kundi dahil natatakot kayo. Ina, natatakot kaming mawala ka, ina. Huwag mo akong tawaging ina, hindi na ako ina ninyo. Ang aking mga anak ay kayo. Asawa, alam ko rin ang pagkakamali ko. Pwede akong makipaghiwalay sa kapatid mo at makipagbalikan sa iyo. Ayaw ko ng second hand. Zhuhong. Babaeng ito, tumahimik ka kung hindi mo ako ginulo. Hindi ko sana nawala ang Iking minamahal na Yingqiu DIBA. Sauhong, ang dalawang anak ko ay sinaktan ako. Ikaw rin sinaktan mo ako masama. Babeng ito. Tigilan ninyo. Nakakatawa lang makita ang pamilya ninyo. Sa puso ninyo walang pamilya. Puro interes lang. Anak. Yingqiu umuwi kana hinihintay ka namin. Tama ang sinabi ni Shensing noon, ang pamilya. Ay pwede mong piliin, may pamilya na ako ngayon. Hindi na ako babalik. Kanina sa harap nating lahat pinutol na ang relasyon. Ngayon gustong ibalik. Kung ako si Fang Yingqiu, hindi na ako babalik para magdusa. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko lang makasama ang aking mga anak. Sabay tayong kumain. Dito na tayo kumain. Puno na ang mga upuan dito. Hindi na ako makikialam sa inyo. Yingqiu. Hindi gusto ng nanay ko ang mga pagkain nito. Gusto ka o tu ni huwag kang alis. Pwede ba manatili ka? Nay, papapalipatin ko na si tita para sa'yo. Lumayas ka. Ne. wala na bang pag-asa? Oo, Yingqiu. Hindi na namin kayo itatakwil sa hinahara. Pero ako, itinatakwil ko kayo. Din, kunin mo ang mga gamit. Nay, punta tayo sa E-room para sa Noche Buena. CJ, Ne.